Ang kwento ay nagsisimula kung saan nakatayo si Momo sa labas ng gate ng paaralan kasama ang bago niyang kasintahan, at sobrang nadismaya siya nang ang unang hiningi ng lalaki ay mangutang ng pera, pagkatapos ay bigla siyang nagtanong kung pwede silang mag-smash at dito na sumabog ang pagkadismaya ni Momo. Nagdesisyon siyang itigil ang kanilang date gamit ang isang roundhouse kick, pero dahil hindi siya magaling sa martial arts at sinabi ng kasintahan na tapos na siya sa kanya at binagsak siya sa lupa, makalipas ang ilang sandali ay sinubukan ng mga kaibigan ni Momo na aliwin siya, pero tinanong din siya kung ano ba ang inaasahan niya nang makilala ang lalaki sa Craigslist. Tinanong nila kung ano ba ang nakita niya sa ganoong klaseng lalaki at ang tanging dahilan lang kung bakit nagustuhan ni Momo ang lalaki ay dahil mahal na mahal niya ang kanyang idol na si Ken Takura, at ang lalaki ay may kahawig sa kanya kaya't naisip niyang sapat na iyon. Kinalaunan ay naglalakad si Momo sa mga pasilyo habang malungkot dahil sa palagay niya ay hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon makipag-date sa isang lalaki na katulad ni Ken. Habang naglalakad siya ay napansin niya ang isang batang lalaki sa katabing klase na binubuli ng walang tigil. Nagsimula sila sa paghagis ng mga papel kaso ngayon ay balak na nilang masaktan siya ng mas masakit gamit ang mga magnet para pigilan sila. Lumapit si Momo at umupo sa tabi ng bata kaya't tumigil ang mga bully. Ayaw ng mga bully na makialam kay Momo kaya tumigil sila at lumayo. Pagkatapos mawala ang interes ng mga bully ay tumayo na si Momo at nagpatuloy sa kanyang paglalakad habang malungkot, ngunit habang naglalakad siya ay pinigilan siya ng batang lalaki na kanyang tinulungan at tinanong kung in love ba siya. Ang tanging naiisip ng bata kung bakit kinausap siya ng isang babaeng tulad ni Momo ay dahil sa posibleng may nararamdaman ito sa kanya. Tinangka ni Momo na itatanggi na may nararamdaman siya para sa kanya, pero hindi iyon ang iniisip ni Oka at akala niya ay isa rin si Momo sa mga mahilig sa okulto na tulad niya at ipinakita niya kay Momo ang isang magazine na may iba't ibang impormasyon tungkol sa mga alien, na totoo raw na ang mga ibon ay mga drone ng gobyerno at naghahanda na ang mundo para sa isang digmaan sa kalawakan. Hindi interesado si Momo at sinubukan niyang lumayo pero patuloy na ikinukulit siya ni Oka hanggang sa mawalan ng pasensya si Momo at kinutya ang bawat aspeto ng pagkatao niya mula sa kanyang buhok na parang walis, sa kanyang matitibay na salamin hanggang sa kakaiba niyang libangan at sinabi niya kay Oka na huwag na siyang kausapin kailanman. Pero bago umalis si Momo ay napagtanto niyang baka masyado siyang naging harsh kaya bumalik siya at sinubukan na maaliw si Oka sa pamamagitan ng pagsasabing naniniwala siya sa mga multo. Nagpapanggap lang si Momo para makarelate pero agad siyang pinagtawanan ni Oka dahil hindi siya naniniwala kahit kaunti na totoo ang mga multo. Nagalit si Momo dahil pinagtatawanan siya ni Oka kahit pareho lang sila ng pinaniniwalaan, pero itinutuwid ni Oka ang kanyang sinabi na naniniwala siya sa mga alien mula sa kalawakan at ibang kakaibang bagay, pero para sa kanya ay nakakatawa ang maniniwala sa multo. Sinubukan ni Momo na kumbansihin si Oka sa pamamagitan ng pagsasabing ang lola niya ay isang spirit medium at nakita na niya ang isang exorcism mismo, pero hindi pa rin kumbinsido si Oka at nagpatuloy pa sila sa pagtatalo ng ilang minuto at sa isang punto, bumaba ang mga kaibigan ni Momo sa hagdan at nakita nilang cute na parang nagkasundo na sila ni Oka. Upang tapusin ang kanilang argumento ay nagdesisyon si Momo at Oka na magpustahan at ipinangako ni Momo na patutunayan niya ang pag-iral ng mga multo, habang si Oka naman ay nangangako na patutunayan niya ang pag-iral ng mga alien at kinagabihan. Pumasok si Momo sa isang lumang abandonadong ospital at sobrang kinakabahan siya. Pero ayon kay Oka ang lugar na iyon ay isang prime location para sa sightings ng UFO at malamang ay ma-abduct siya. Ang ibig sabihin ng abduction ay makidnap siya at susuriin ng mga alien pero si Oka mismo ay hindi pa naranasan iyon at samantala, siya ay sinusunod ang mga tagubilin ni Momo at papunta sa isang lumang abandonadong tunnel. Sobrang natatakot na siya pero sinabi ni Momo na tiyak na maaatake siya ng multo kung papasok siya doon, ngunit kahit ganon ay iginiit pa rin ni Oka na hindi totoo ang mga multo kaya't pumasok pa rin siya at pinayuhan siya ni Momo na hinaan ang boses dahil ayon sa kanyang mga source sa internet, mas magagalit ang mga multo kung magsisigaw siya. Sinunod naman ni Oka ang payo niya pero napansin niyang madalas banggitin ni Momo ang tungkol sa mga source sa internet, kaya tinanong niya kung nakakita na ba talaga siya ng multo ng personal at diretso siyang sinagot ni Momo na hindi pa. Dito nagalit si Oka dahil ginagawa ni Momo ang bagay na inireklamo niya kanina. Tinanong ni Oka kung paano niya nagagawang maniwala sa mga multo nang walang ebidensya,
Pero sinabi ni Momo na kahit hindi pa siya nakakakita ng multo ay hindi ibig sabihin noon na walang ebidensya katulad ng nabanggit niya kanina. Ang lola niya ay isang spirit medium at si Momo ay nakatira sa kanya mula pagkabata dahil wala na siyang mga magulang. Tumahimik saglit si Oka pero sinabi ni Momo na hindi naman kailangang maging seryoso tungkol dito. Ang pamilya nila ay palaging kakaiba at halimbawa, noong bata pa siya ay pinapasuot siya ng kanyang lola ng charm bag at pinapagawa ng kakaibang pose kapag papasok siya sa paaralan at dahil dito, natural lang natuksuhin siya ng mga kaklase niya. Ang pinakamasakit para kay Momo ay noong ang batang lalaki na crush niya ay nakiisa rin sa pang-aasar at mula noon, nagsimula siyang magalit sa kanyang lola at iniisip ang masasamang bagay tungkol sa kanya kamakailan nga, hindi na siya nakikipag-usap sa kanyang lola. Pero kahit ganon ay nagagalit pa rin si Momo kapag may nagsasabi ng masama tungkol sa kanyang lola, napagtanto niya na hindi siya nagagalit dahil sa pang-aasar ng mga kaklase kundi dahil tinuya nila ang kanyang lola. Mahal na mahal pa rin niya ang kanyang lola at nagugustuhan pa niya na isang spirit medium ito dahil nararamdaman niyang espesyal siya. Naniniwala siya sa kanyang lola at dahil sinabi ng lola niya na totoo ang mga multo at naniniwala rin siya na totoo nga ang mga ito, ngayon ay binahagi ni Momo ang dahilan niya at gusto niyang malaman kung bakit naniniwala si Oka sa mga alien, pero iniwasan ni Oka ang tanong at sinabing wala siyang espesyal na dahilan para magustuhan ang mga ganitong bagay. Hindi na nakipagtalo si Momo at iginiit na mas kumpiyansa si Oka kapag sila'y nag-uusap sa telepono. Sinabi naman ni Oka na madali siyang kausapin si Momo at bigla na lang lumingon si Oka at sa kanyang gulat ay nakita niya ang isang matandang multo na nagsabing gusto niyang kainin siya. Siguradong may isang tao dyan na gagawa ng anumang bagay para dito pero hindi si Oka iyon kaya tumakbo siya ng mabilis. Sinubukan siyang mapakalma ni Momo at sinabing ang huling dapat niyang gawin sa sitwasyong ito ay tumakbo at dahil malamang ay mahahabol siya ni Turbo Granny. Si Momo ay nakikipag-usap kay Oka ngunit biglang naputol ang kanilang tawag. Alam ni Momo na may nangyari sa kanya kaya naghahanda siyang pumunta sa tunnel para iligtas siya. Bago siya makaalis ay napansin niya ang tatlong figure na nakatayo sa hallway at alam niyang hindi iyon magandang pangitain, sinubukan niyang tumakbo pero agad siyang nahuli. Ilang sandali ang nakalipas nagising siya at natagpuan ang sarili niyang nakatali sa isang alien chair. Sinabi ng mga alien na hindi siya dapat matakot pero mahirap maniwala doon lalo na't kinidnap siya at pinagwawasak ang kanyang mga damit. Inutusan niya silang pakakawalan siya pero binaliwala siya ng mga alien at sinimulang ipaliwanag ang kanilang mga plano. Ayon sa kanila puro lalaki ang kanilang lahi kaya sila ay nagpaparami gamit ang clone technology, dahil dito sobrang inbred na sila at higit pa sa isang pamilyang royal ng Espanya at gagamitin nila ang katawan ni Momo para magsagawa ng pananaliksik sa human reproduction, at nauubos na raw ang kanilang baby oil. Tumanggi si Momo sa kanilang balak pero sinimulan na siyang kontrolin ng mga alien gamit ang mind control para pigilan siyang lumaban. Biglang tumunog ang cellphone ni Momo at dahil curious ang isa sa mga alien ay nilapitan nito ang telepono para imbestigahan. Paglapit nito ay agad itong tinadyakan sa mukha at biglang lumabas ang isang braso mula sa cellphone, kasunod ang buong katawan ni Oka na ngayon ay nasa ilalim ng sumpa ni Turbo Granny. Ang unang ginawa ni Oka ay kagatin ang isang alien sa maselang bahagi nito at dahilan para lumipad ito palayo. Humingi ng tawad si Oka kay Momo dahil malinaw na nagkamali siya tungkol sa mga multo at dahil dito ay nasumpa siya at gustong sabihin ni Momo pero kailangan muna niyang makatakas. Naguguluhan ang mga alien at nagtaka kung anong teknolohiya ang ginamit ni Oka para makapasok sa kanilang spaceship gamit ang isang telepono, pero hindi naman si Oka ang kanilang sinusuri kaya't ayaw nila siyang nandoon. Sinusubukan ni Oka na manatiling kalmado kaso muling nag-take over ang sumpa at ngayon ay gusto na niyang kainin ang kanilang mga swangs. Sinabi ng mga alien na sila lang ang may karapatang gumawa ng mga bagay na ganoon, kaya naghubad sila ng kanilang mga balat at naghanda na lumaban gamit ang telekinesis. Ngunit sobrang bilis ni Oka para masabayan nila kaya't mabilis niyang nalapitan ang isa sa mga alien at sinaktan ito sa maselang bahagi. Sunod niyang hinabol ang iba pang mga alien at sa pagkakataong ito, dahil tumatakbo na si Oka sa diretsyong linya na gawa ng alien na pinasabugan siya at tumalsik siya sa pader. Sobrang galit ang alien dahil sa lakas ng loob ni Oka na kagatin ang banana ng kanyang alien na kasamahan, pero ayaw na nitong magsayang ng oras kaya't bumalik ito sa pag-probe kay Momo at sumigaw si Oka para patigilan ito at sinabi na kung may i-probe siya ay siya na lang.
Wala siyang naging kaibigan noong bata siya at naisip niya na baka maging kaibigan niya ang mga alien kaya nagsimula siyang mag-aral ng okulto. Tumayo pa siya sa bubong ng maraming oras sa pag-asang makontak ang mga alien ngunit walang alien na dumating para sa kanya, at doon niya naisip na pati mga alien ay inisip siyang talunan. Ang mga tao sa paligid niya ay patuloy na binubuli siya para lang masaktan pero si Momo ang unang tao na nagtanggol sa kanya. Kaya't anuman ang mangyari hindi niya hahayaang masaktan si Momo na kahit na kailangan niyang maging isang halimaw para magawa iyon. Sinimulan niyang gamitin ang kapangyarihan ni Turbo Granny, pero matalino ang alien at alam nito ang ginagawa ni Oka kaya agad siyang inatake muli ng alien para mapabagsak siya. Pagkatapos noon ay bumalik ang alien sa pag-probe kay Momo at wala siyang magawa para labanan ito. Bigla siyang nagkaroon ng flashback sa panahong tinuturuan siya ng kanyang lola tungkol sa chi. Pero noon ay masyado siyang nahihiya para subukan ito at tumakbo siya palayo at tinawag pang peke ang kanyang lola at gusto niyang humingi ng tawad sa kanyang lola sa kanyang pagwawala noon pero sa puntong ito, wala na siyang mawawala kaya't sinubukan niyang gamitin ang teknik na itinuro ng kanyang lola. Laking gulat niya nang gumana ito at nagawa niyang palayain ang sarili mula sa pagkakatali at hindi makapaniwala si Oka na isa talagang psychic si Momo. Wala siyang ideya na magagawa niya ito at hindi na rin epektibo sa kanya ang telekinesis ng alien kaya gamit ang kanyang bagong lakas, sinipa niya ng napakalakas ang alien na dahilan para ito ay tumilapon palabas ng spaceship. Hindi inaasahan ni Momo na magagawa niya ang ganoong kalaking pinsala pero bumabagsak na ang spaceship ngayon, kaya naghanap siya ng paraan para mahanap si Oka at makaalis sila agad at muling sinaniban si Oka ni Turbo Granny at sinubukan niyang atakihin si Momo. Pero ginamit ni Momo ang kanyang braso para harangin ang kagat ni Oka at pagkatapos ay ginamit ang kanyang kapangyarihan para alisin ang sumpa ni Turbo Granny. Sa una ay mukhang nagtagumpay siya dahil lumabas na si Turbo Granny mula sa katawan ni Oka. Pero hindi pa rin tuluyang nawala ang sumpa dahil hawak pa rin ni Turbo Granny ang kapangyarihan ni Oka at kung gusto niyang bawiin ito, kailangan niyang kunin ito mula sa kanya sa loob ng kanyang tunnel at bigla na lang naglaho si Turbo Granny. Iniwan sina Momo at Oka sa alien spaceship na pabagsak na. Bumagsak ang spaceship sa abandonadong ospital at sa kalye pero nakakagulat na hindi nasaktan sina Momo at Oka. Binubutas ni Momo ang spaceship gamit ang isang sipa at ngayon ay pinagsisisihan nila ang lahat ng nangyari sa gabing iyon ngunit, sigurado na ngayon si Momo na totoo ang mga alien at si Oka naman ay sigurado na totoo ang mga multo. Sa kabila ng kanilang mga natuklasan ay wala silang ideya kung ano ang gagawin ngayon dahil sa sumpa ni Okar na nagiging uncontrollable siya, tuwing tumigil si Momo sa paggamit ng kanyang kapangyarihan sa kanya at nawalan din si Momo ng lahat ng gamit niya nang siya ay dinukot ng mga alien. Ang tanging paraan para maalis ni Oka ang kanyang sumpa ay talunin si Turbo Granny kaya tumayo siya at nagsabing pupunta siya sa tunnel para gawin iyon. Habang sinasabi ito ay nagsimula siyang maghubad ng kanyang mga damit at inalok si Momo na isuot ang mga ito para makauwi siya. Sinubukan siyang pigilan ni Momo dahil mawawalan siya ng kontrol kapag wala siya sa paligid, pero ayaw ni Oka na madamay pa si Momo at dahil sinisisi niya ang sarili niya sa kinalabasan ng mga pangyayari, hindi pa rin niya alam kung paano niya tatalunan si Turbo Granny mag-isa. Pero sigurado si Oka-ran na sa isang paraan o sa iba pa ay makakaisip siya ng solusyon at si Momo sa kabilang banda, ay wala nang balak na hayaan siyang magpunta mag-isa pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Pinapaalala niya kay Oka-ran na ang tanging dahilan kung bakit sila nakalabas ng spaceship ay dahil sa kanyang mga kapangyarihan kaya tiyak na mapapahamak siya kung wala siya. Tinanong siya ni Oka kung sigurado ba siyang gusto niyang ipagsapalaran ang sarili para sa isang katulad niya. Pero buo na ang pasya ni Momo at lumapit siya kay Oka at sinabing isuot ulit nito ang kanyang mga damit at gayunpaman ay sinabi ni Oka na panatilihin na lang ni Momo ang mga damit, dahil masyado siyang nahihiya na kausapin siya sa ganitong sitwasyon. Sa isang iglap ay tumigil sa pagtibok ang puso ni Momo dahil ang sinabi ni Oka ay eksaktong kapareho ng parating sinasabi ni Tak Cocker Ken at ito ang kanyang idolo. Sinubukan niyang baliwalain ito ngunit naisip niyang tinatawag niya si Oka ng ganitong pangalan mula pa kanina, kahit hindi niya talaga alam ang tunay niyang pangalan at tinanong niya si Oka at sa kanyang labis na pagkagulat, ang tunay na pangalan ni Oka ay Takakiren. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.